Sa wakas, umalis na ang babaeng ito. Yue mabait ka. Ngayon, dalhin kita sa malaking bahay. Ang ganda ng kama na ito, hindi bagay sa isang bata tulad mo. Mas mabuti pa para sa aking anak. Ay naku. Bakit ka sumuka ng gatas? Wala akong dalang bagong damit. Suotin mo muna ang damit mo. Hintayin natin ang iyong ina. Pagbalik niya, papalitan kita. Ay naku, bumabagyo pa. Huwag kang umiyak. Isang damit lang, parang mundo na ang nawala. Umiyak ka na lang, nakakainis ka. Umiyak ka na lang sa labas, bata. Mas tahimik na ngayon. Mabait talaga ang ating Yuir, hindi umiyak. Ang ganda ng bahay na ito, sana akin ito. Ay naku. Bakit umiyak ang ating Yuir? Gutom KBA? Sandali lang, gagawa ako ng gatas para sa iyo. Ang imported na gatas na ito, para sa aking Yuir. Tikman Montag rin. Bakit may bata dito? May lagnat siya. Ha? Dalhin na lang natin siya sa ospital. Ha? Nanay, gising na kaya ang kapatid ko? Marami akong gustong sabihin sa kanya. Nanay, ako rin. Bumalik kayo at tingnan ninyo. Ang bata na kanyang karga. Parang kamukha ng aking Chiao. Dreba, huminto. Boss Cheng, nasusunog ang bahay. Ano? Kapatid. Xiao Huwag kang papasok. Tama ako. May sunog sa loob, huwag kang papasok. Anak ko. Nandito ang bata. Xiaoer, salamat sa ko. Tita Zhao. Salamat sa pagligtas sa aking Xiaoer. Walang anuman, Mrs. Tungkulin kaulang ito. Nanay, nawawala ang kwintas ng kapatid ko. Homenin, Mrs. Kanina nang ilit ako. Si Xiaoer. Nawala ang kwintas. Hahanapin ko ito. Huwag na, malaki ang sunog. Okay lang na nawala ang kwintas. Basta ligtas ang naikan Xiaoer. Mas mabuti na hinito. Mula ngayon, ang aking anak ay ang tunay na panganay na anak ng pamilya Jiang. Higit na yon ka lang nagdala? Allergikeng batangay tiyo sa piyani. Kahit gumaling pa. Mamaya, mazisira rin ang mukha Montag. Hala. Ito ang DNA test report na hinihiling ninyo. Presidente Cheng. Si Miss Shower ay hindi talaga ang inyong tunay na anak. Si Chior ay hindi ko tunay na anak. Nanay, ano ang sinasabi mo? Si Yang Yawer ay hindi ko kapatid. Paano ito nangyari? Si Yang Yawer ay hindi ko kapatid. Kung gayon, nasaan ang kapatid ko? Hindi ka rin alam. Kung si Yawer ay hindi ko. Tunay na anak, nasaan ang aking anak? Nanay, naalala mo ba ang malaking sunog 20 taon na ang nakalipas? Yun, ang kapatid mo, siguradong buhay pa siya. Agad nailabas ang lahat ng ating influensya sa Jiang City. Naiintindihan ko, nanay, pupunta na ako. Sandali, Presidente Cheng. Naalala ko na sinabi ninyo na si Miss Chower ay allergic sa peony. Dapat kaya nating ikalat ang peony sa buong lungsod, mas mabilis nating makikita. S.I. Miss Chower. Tama ka. Iyon, gawin Montag agad. Gamitin ang aking utos, lagyan ng peony ang buong lungsod. Hanapin ang babaeng allergic sa peony. Si? Xiaoer, saan ka man naroroon?
Hahanapin ka ng iyong ina. Fang Pipi, huwag mong bunutin ang Pioni. Ito ay itinanim ng mayamang pamilya Jiang. Kahit punutin mo lahat, pupunutin ulit nila bukas. Si Kingping ay allergic sa Pioni. Binunot ko pa sa kanya para gumaan ang pakiramdam niya. Isang Pipi, nag-aalaga ng pangit, kahabag-habag talaga. Fang Pipi, may problema. Ang anak mo ay nagalit sa anak ng mayaman. Puntahan mo agad. Hala, Haha. Panggit, ang galing Montag no? Pinahihirapan kita sa exam. Pero naging top ka ulit. Parang hindi mo. Pinakinggan ang sinabi ko. Ano? Hala! Sarili kong pinaghirapan ang score. Kung gusto mong maging top, dapat sa sarili mong kakayahan. Hala! Siege, matapang ka pala. Tingnan natin. Kung matigas ang buto mo o ang pamalo ko. hala, Hala, Pipi, sino ka? Pipi, sino ka? Narinig ni Chaor na. Si Fan King ay may naglilinis ng CR sa eskwelahan. Ama na Pipi, siya siguro. Isang Pipi na patay na. Isang pangit, naglakas loob pa na sumagot sa akin. Siege, atakihin niyo. Ano ang gagawin ninyo? Jiang Xiaor, labag sa batas ang manakit ng tao. Hahaha, labag sa batas. Are, Ama, bitawan mo ako. Ama! Ama! Fenking. Mukhang hindi mo pa naunawaan ang sitwasyon. Ang buong paaralang ito, pinondohan ng aming pamilyang Jiang. Ikaw, isang mahirap na nakapasok lang dahil sa espesyal na pasilidad. Isang magsasakang mandaraya na umaasa sa disability card. Hindi mo karapat dapat natuparin ang aking sapatos. Ang mayaman ba, pwedeng gawin ang lahat? Meamon ekeo. Kaya kung apakan ang mga mahihirap na tulad mo. Sisihin mo ang sarili mo, wala kang mayamang ina. Hahaha, Fenking. Ang lakas ng loob mo. Ang anak naming si Chaor ay anak ng pinakamayamang si Chenyon. Hindi lang siya may inang nagmamahal sa kanya, may dalawa pa siyang kuyang nag-alaga sa kanya. Kung gagalitin mo siya, parang sumalpok ka sa peder. Huwag ka nang magsayang ng salita. Sige, bagbugin hanggang magmakaawa. Ano ang ginagawa ninyo? Fan King, hindi ba't ikaw ang matalino? Ang galing mo, di ba? Subukan mong tumalon at suntukin kami. Akay, dapat tanggapin ng mahirap ang kanilang kalagayan. Bakit ka nakikipag-away sa anak ng pinakamayaman? Kasalanan mo yan, walang kakayahan. Hubarin ang damit niya at itapon siya sa labas. Ano ang ginagawa ninyo? Tigilan niyo yan. Fenking, okay ka lang? Jiang Chaor, humingi ka agad ng tawad sa kaklase. Anong klaseng biro? 2? Ako ang hihingi ng tawad sa kanya? Tama si Teacher Zhang, ang anak naming si Chaor. Ay anak ng pinakamayaman, bakit siya hihingi ng tawad sa isang taong mababa ang estado? At saka, ano lang naman ang ginawa namin? Sinampal lang namin siya ng ilang bises, wala namang masamang nangyari. Teacher Zhang. Bago mo ipagtanggol si Fan King, mas mabuting isipin mo muna ang sarili mo. Kung gagalitin mo si Chaor, mag-ingat ka sa pamilya Jiang. Baka hindi ka na mabuhay ng maayos sa Jiang City. Sige, tatawagan ko na ang mga magulang ninyo. Para pumunta sa paaralan at turuan kayo ng leksyon. wag na tumawag. Si Jiang Yifeng, ang bully ng paaralan, dumating na ako. Bakit siya pumunta? Nakalimutan mo, hindi lang siya bully, kundi pangalawain siyang anak ng pamilya Jiang. Sabi nila, mukhang minamahal niya si Jiang Sewa. Ang kapatid na ito. Ngayon, siguro Zhang at si Fan King ay siguradong patay na. Xiao Ea, okay ka lang? Narinig kong inapi ka. Upunta na ko diyan. Kuya, okay lang ako. Pero itong si Fan King, paulit-ulit akong inaapi, hindi ganito. Talagang si Jiang Chaor ang Second yung master, lahat ay hindi pagkakaunawaan. Ito si Fan King, isang estudyante sa aming paaralan. Na espesyal na kinuha, may counting. Alitan SA für Young Miss. Principal, tumahimik ka. pag-usapan natin ito mamaya. Hahaha, second yung master. Tingnan ninyo itong bagay na ito. Baka pwede na lang natin itong kalimutan. Xiaor, ano ang masasabi mo? Kung ako ay kanyang inapi, dapat siyang magbayad. Gusto kong palisin siya sa paaralan, principal, hindi pwede. Ano ang hindi pwede? Tumahimik ka. Principal, kahit ano kaya ang sabihin mo. Ang pamilya Jiang ay nagbibigay ng malaking donasyon sa paaralan araw-araw. Bakit kasi lang ang pinapasok sa paaralan? Tama kayo, second young master, agat naming. Paalisin si Fan King sa paaralan. Kasama ang kanyang amang pipi. Palalayasin sa paaralan.
Fenking, ano pa ang hinihintay mo, Montak? Dali, dalhin mo ang iyong ama at mag-asikaso ng pag-alis. Principal, ang mga marka ni Fanking ay number 1 sa buong lalawigan. Paano ninyo? Maaring basta na lang siyang palisin. Sila ang nang-api kay King King. Bakit siya paalisin? Ano ba ang ginagawa mo? Hindi mo, Montak, pa alam. Ang impluensya ng pamilya Jiang sa Jiang City. Ang buong paaralan na ito ay kanila. Jiang City, pamilya Jiang. Ang pinakamayaman sa Jiang City, si Cheng Jun. Bakit mo siya inapi? Sana iba na lang. Alam niyo ba? Ang pinakamayaman sa Jiang City, si Cheng Yun ay aking ina. Pwede ko siyang hindi palisin, pero kanina niya ako itinulak. Kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad. Kayo. Tatay, huwag kang luluhod. Sobra na sila. Kung hindi na ako mag-aaral dito. King King, sila ang pinakamayaman sa Jiang City. Hindi natin sila kayang kontrahin. Huwag kang magpadalos-dalos. Ano pa ang ginagawa mo? Si Miss Jiang ay nagbibigay ng pagkakataon sa inyo. Kung hindi kayo luluhod, umalis na kayo. Ako na ang luluhod. Okay lang, King King. Tatay. Huwag kang luluhod. Tatay. Kalimutan na natin to. Xiao tara na. Fanking, hindi mo ako kayang talunin. Manager Cheng, may problem. Nahanap na namin kung nasaan si Chower. Hindi, yung pangalawang anak mo sa eskwelahan, binugbog sa eskwelahan. Ano? Hinampas Montag kuya kao? Ngayon palang patay ka na. Bitawan mo ako, Jiang Xiao. Kung kaya mo, patayin mo ako. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Ganyan ka pa rin? Siege, Akbajan Enyo. Oy, Pipi, anong ginagawa mo? Huwag niyo sasaktan si King King. Kung gusto niyo manapa, sa akin niyo ibuhos ang galit. Anong ginagawa niya? Parang. Nagmamakaawa para kay Fanking. Nagmamakaawa. Ano nang ginagawa niyo? May nabalitaan ako. May mga pipi na hindi talaga ipinanganak na ganoon. Dahil lang hindi nagsalita, kaya naging pipi. Basta may tamang pampasigla, gagaling. Sabihin Montag. Anong klaseng pipi tatay mo? Jiang Xiao. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Tutulungan kita, gamutin natin ang pipi ng tatay mo. Piping pipi, hindi ba't nagmamakaawa ka para sa anak mo? Kung kakainin mo lahat ng basag na salamin na to, pakakawalan ko ang anak mo. Manager Cheng, Nasaan na? Yung mga nagbubog sa eskwelahan ay, Sabi ko, Jiang, nasaan na ang anak ko? nasa classroom ang pangalawang anak. Samahan mo kami. Sige. Bitawan mo ang tatay ko. Hawakan niyo siya. Pipi, ito na lang ang pagkakataon mo. Nasa kamay mo ang buhay ng anak mo. Kakainin ka o. Pakawalan mo si King King. Tumahimik ka. Kung kakain ka, bilisan Montag. Baka magbago pa ang isip ko. At patayin ang anak mo. Huwag. Tatay, Fanking, kahit gaano ka kagaling mag-aral. Anong silbi niyan? Ang nanay ko ang pinakamayaman sa buong lungsod. Isa ka lang anak ng pulubi, kaya kung ako sa iyo. Lumuhod ka at magmakaawa, baka sakaling maawa ako. At baka pakawalan ko ang tatay mo. Ha ha ha. sino ang makakaligtas sa akin? Hindi ba tinutusan ko na? Bawat sulok ng paaralan ay, dapat puno ng mga piyoni. Ano ang nangyayari? Director, Ginong Cheng, Kuya, ito yung babae na. Nag-away kanina sa kapatid nyo, allergic siya sa peony. Yung ampon niyang tatay, araw-araw pumipitas. Hindi namin mapigilan. Ano? Allergic din siya sa piyoni. Ma, baka si Xiao ito? Baka siya na ang aking shower. Puntahan natin sila. Aray. Fanking, ang close nyo talaga ng tatay mo. Nakakatouch naman. Jiang Xiao. Mamamatay kang miserable. Matigas pa ang ulo. Sige, ipapakita ko sa'yo ang isang masayang bagay. Anong gagawin mo? Papanoorin kitang mamatay ang taong pinakamahal mo sa harap mo. Umalis ka. Jiang Xiao, hindi mo pwedeng gawin to. Buong paaralan, pag-ari ng pamilya Jiang. Kahit pumatay ako ngayon,
walang magagawa. Huwag, Jiang Xiaor. Pakiusap, patawarin mo na ang tatay ko. Kahit anong gawin ko, pakiusap lang. Nakikiusap ka? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at tumungo ng 3 bises. Pag-isipan kong pakawalan ang tatay mo. Oportunidad tumula kay Binibining Xiaor. Huwag mong sayangin. Tumayo ka lang diyan. Lumuhod. Kapag lumuhod ako, pakakawalan mo ang tatay ko. Seryoso siya? Sige, ako. Matino magsalita, kapag lumuhod ka, papakawalan ko siya. Lumuhod. Teka. Nagbago na isip ko. Ano pa ang gusto mo? Mas masaya magtalon sa bintana, di ba? Aha. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kung ikaw ang mamamatay, pakakawalan ko siya. Jiang Xiaor. Papatalonin mo ako. Wag Montag namang ganyanan. Choice emo, tu. Ikaf o siya? Fenking, mamili ka na. Hubak. Fan King, ano na ang desisyon mo? Ang oras ko ay napakahalaga. Sige, talon ako. Haha. Jiang Xiaor. Kung tatalon ako, pakakawalan mo ba ang tatay ko? Oo, tama, sige. Tatay. Pasensya na, sa susunod na buhay, anak pa rin kita. Ang dami mong sinasabi, mamatay ka na. Eri. Yiyon. Tulungan mo siya. Tumawag ng ambulansya. Wala siyang anting-anting, wala ring allergy, baka nagkamali ako. Hindi siya ang anak ko. Eri. Kuya Feng. Okay ka lang? Xiao er. King King, King King. Kawawang King King K.O. Okay lang ako. Nanay, siya ang nagtulak sa akin pababa. Tama, nanay, silang mag-ama lang. Pinagtripan nila si Xiaor. Hindi sinasadyang itinulak ni Xiaor. Anak ni Cheng Yun, kayo pia ang mga api. Ayaw niyo na bang mabuhay? Tita, nakita rin namin. Si Fan King ang nagtulak kay Xiaor. Hulihin ang dalawang ito. Eri. Nanay, tika. Yun, pinoprotektahan mo pa siya. Wala siyang anting-anting. Tiningnan ko kanina, hindi siya ang kapatid mo. Nanay, hindi yun ang ibig kong sabihin, iniisip ko lang. Walang malinaw na ebidensya na sila ang nagtulak kay Xiaor, hayaan na natin ito. Ano ba ang pinag-usapan ni kuya at ni nanay? May tinatago ba sila sa akin? May sikreto ba sila sa akin? Presidente Cheng, sa tingin ko, ipapalit muna natin ng damit si Xiaor. Baka magkasakit siya. Tungkol naman kay Fan King at Fang Xiong. Mag-ama, imbestigahan natin ng maigi. Hindi na natin papayagan ang ganitong klaseng estudyante Na mag-aral sa inyong paaralan. Xiao er, alis na tayo. Nanay, nasaan ang relo ko? Nawawala ang relo ko, ang relo. Yung may laman na kuya at ete, nanay. Ang relo na may kasamang litrato natin. Nawala na lang ang relo, hindi pwede. Yun ang tanging litrato ko noong bata pa ako. Kasama ang mga kuya ko. Nanay, tulungan mo akong hanapin. Unifeng, yakapin natin ang bunso. Tingin sa kamera, 3 tandang bawas 2 tandang bawas 1 cheese. Kung buhay pa ang aking Xiaor. Malamang kasing edad na niya ngayon. Huwag mag-alala, hanapin natin yan. Hanapin ang relo ng binibini, walang dapat makaligtaan. Opo. Bala. Wala rin dito. Nanay, baka nawala na talaga ang relo ko. Huwag magpanik, hintay tayo. Sir Cheng, wala kaming mahanap na relo. Maliban sa kanila, lahat na ng lugar ay nahalughog na. Huwag. Fenking. Inggit ka lang dahil mayaman ang nanay ko. Kaya mo ninakaw ang relo ko, di ba? Napakahalaga sa akin ito. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ibalik mo na sa akin. Hindi ako, wala akong kinuha. Tayo lang 2 ang nandito, kung hindi ikaw. Zinopia, Zia kaya? Impossible. Hindi magnanakaw ang tatay ko. Hindi natin masasabi. Alam ng lahat na basurero ang tatay mo, baka nasanay na. Kapag may nakikitang maganda, gusto agawin. Toto yan.
Ang relo ng aming binibining shower ay napakahalaga kahit magbasura kayo habang buhay. Hindi nyo kayang bilhin. Kayong dalawa lang ang nandito. Kung hindi ikaw, siya ang kumuha. Kung ayaw nyo ng gulo, isauli nyo ang relo. O ipapakulong ko kayo. Ibalik nyo ang relo ng kapatid ko. Hindi ako kumuha. Nagdadahilan ka pa? Yifeng, Uvak. Kuya, anong ginagawa mo? Pinagtatanggol mo pa siya? Naniniwala ako na hindi gagawa ni Fan King ng ganito. Kuya, bakit sila ang pinapanigan mo? Ako ang totoong kapatid Montag. Sinasabi ko lang ang totoo. Nanay, ano sa palagay mo? Shower, siguraduhin mo, baka nagkamali ka lang. Nanay. Kahit ikaw, hindi ka naniniwala sa akin, hindi yun ang ibig kong sabihin. Siempre kakampi kita, pero baka kazi. Naiwan sa ibang lugar. Hindi, imposible. Simula pagkabata, yan ang laging daladala ko. Siya talaga ang inggit sa akin dahil may nanay at kuya ko. Kaya ninakaw niya ang aking relo. Manager Cheng, maniwala ka sa akin. Hindi ko kinuha. Huwag kang makipagtalo, hubarin mo siya. Umalis ka diyan, Bingi. Bitawan mo ako. Tatay, bitawan mo ako. Talagang hindi ako ang nagnakaw. Nanay, kung anuman ang gusto ni Fan King. Maari ko siyang bigyan, ngunit ang relo na ito lamang, iyon ang alaala ko sa aking mga kuya. Bitawan mo ako. Kuya, hindi ka pwedeng pumunta. Si Xiao ang ating tunay na kapatid. Nakita mo ba, may relo pa ba ako sa katawan, ha? Ngayon, pwede na ba tayong umalis? Hala, hindi ba ito ang aking relo? Talaga palang kayo ang nagnakaw. Imposible, hindi magnanakaw ang tatay ko. Hindi ko inakala na talagang kayo ang nagnakaw. Hindi ako. Nagsisinungaling ka pa, isang babae ka. Bakit ganito kasama ang iyong puso? Hindi ba tinuruan ka ng nanay mo ng pinakapangunahing kabutihan at hiya? Hindi ba sinabi sa iyo ng nanay mo na hindi dapat magnakaw ng gamit ng iba? Nanay, huwag na siyang kausapin. Ngayon ay malinaw na ang ebidensya. Dalhin siya sa presinto, hayaan ang pulis ang humawak. Hindi pwede. Kuya, nandito na ang testigo at ebidensya. Bakit ka pa naniniwala sa isang sinungaling? Nanay, hindi pa malinaw ang lahat. Tama na iyon, ang bagay na ito ay walang pag-usapan, huwag na itong pag-usapan pa. Ang dalawang ito ang salarin, ipahuli sila. Para malaman nila ang batas ng pamilya Jiang. Paluhurin sila. Kayong dalawa, nagnakaw kayo at nagtulak pa. Palayasin sila. Tatay. Tatay, kumusta ka? Tatay. Okay lang tatay, okay. Tatay. Tatay, sana huwag kang magkaroon ng anumang masama. Ikaw na lang ang meron ako. Kamag-anak ng pasyente sa kama 26. Ako po, doktor, kumusta po ang tatay ko? Hindi mo siya problema. Hindi masyadong maganda ang kalagayan. Mas maaga na lang po ang operasyon. Ito po ang bayarin. Pumunta po kayo sa harapan para mag-asikaso. Ng pagpapa-ospital, sige po, pupunta na ako. Tatay, huwag nang magpa-ospital. Uwi na tayo, uwi. Papa, hindi pwede. Sabi ng doktor, ang kalagayan mo. Kailangan ng operasyon. Papa, okay lang. Lumana, don't sakit. Uwi na tayo. Hindi Nathan gagastusin to. Papa. Papa, huwag kang mag-alala sa pera. Ako ang bahala. Papa, gagalingin kita kahit anong mangyari. Si Fan King yung matalino diyan. Bakit siya nandito? Sabi noyo, nanakasino de gamit no de mayamang anak. Siguro nandito para uminhi inji tabat kay Hian. Mukha namang matino, magnanakaw pala. Walang haya. Dapat hindi siya pumapasok dito. Jiang Yifeng. Itchalak, Yang Tor. Jiang Yifeng. Anong kailangan Montag, matalino? Pwede pahiram ng pera. May sakit si Papa, kailangan ng pera. Kahit konti lang, babayaran ko agad. Tama ba? Humihiram ng pera? Fengi, ano ni gagawin mo? Hihiramin ba o hindi? Siemper, hindi. Para lang to sa kapatid kayo. Sino ka ba? Umalis ka na.
Tara, laro tayo. Nakaka-bad trip. Bakit nandito si Fenking? May sakit daw papa niya, humihiram ng pera. Talaga? Masisyahan tayo nito. Fenking, may sakit da Papa Montag? Kailangan mo ng pera. Wala kang pakialam. Huwag kang ganyan. Magkaklays tayo. Kung kailangan Montag ang pira, tulungin kita. Totoong papahiramin mo ako. Oh, pero maglaro ka muna sa amin. Mr. Cheng, ito po ang grado ni Xiaoya. Sa eskwelaon. Bakit ang baba? Ihandang kotse, pupunta ako sa eskwelahan. Opo. Haha, Fan King, huwag kang gumalaw. Baka maspilan tubig. Ulit na naman. Tingnan nyo ang sunod-sunuran. Para si Yan. Esoko. Xiao paparahin Montag siyang. Tumahol. Dahil matalino siya. Mas maganda ang tahol niya. Tumahol ka. Tumahol ka. Fenking, naririnig Montag. Ang gusto nila. Wag kong pumelia. Ay nako, Bakit KPA nag-agalit? parang pinipilit kita. Kung ayaf Montag, di ihuwag na lang. Gusto ko. Haha, Presidente Chang, bakit kayo may oras pumunta sa paralan ngayon? Pumunta ako para lamin ang kalagayan ni Xiaoer. Sa paralan. Huwag kayong magalala, Miss Xiaoer. Ay napakagaling sa paralan at modelo siya sa MGA kaklase. tumahol ng parang aso. Presidente Chang, ang building ng MGA Silid Airline ay narito. Tara na. Huy Kuya Fong, hindi B8 Capita Demo. At si Fan King iyon? Tara, tingnan natin. Hahaha. Ang galing ang top student na gumapang parang aso. Nakakatuwa. Talagang top student. Kahit onawing goren, magaling. Fenking, bilisan Montag. Nakatingin ang laka. Bilis. Bilis, gumapang ka. Ay tiyo ang resibo ang gibayarin. Tingnan ninyo, umiyak pa siya. Bakit ka umiyak? Ganyan ang kapalit kapag inapi mo ang anak ang pinakamayaman. Kahit anong luha ang ibuhos Montag, wala ring mangyayari. Hahaha. Ang ganda ng palabas. Hahaha. Xiaoer, anong ginagawa mo? Xiaoer, anong ginagawa mo? Kuya, tinulak niya ako. Xiaoer, okay ka lang? Kuya, Naglalaro lang kami. Tapos tinulak pa niya ako. Ikaw talaga. Fanching, beba kayo sao. Kung ulitin mo ang pambubuli sa kapatid ko, palalayasin kita. Sa paaralang ito, kapatid, tara na. Fan King, ito ang bigay sa'yo ni Miss Chower. Gamitin mo para sa pagpapagamot ng ama mo. Nanay, kuya, nasaan na kayo? Kamag-anak ni Fan Xiong, lamala ang kalagayan ng Tati Mo, dinala SA Emergency Room. Ali, pumunta ka dito. Ano? ang galing ang top student na gumapang parang aso. Nakakatuwa. Talagang top student. Kayon wenije Gavin, magaling. Fenking, bilisan Montag. Nakatingin ang lahat, bilis. Gumapang ka. Tatay, kumusta ka? Huwag kang magkaroon ng masamang mangyari. Kamag-anak ang pasyente, kailangan na siyang operahan agad. Kumpleto na ba ang pangkopera mo? Doktor, ito lang ang meron ako, pakiusap. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Tiyak na makakapag-ipon ako. Tumayo ka muna. Mari para bigyan kang isa pang araw. Pero bilisan mo.
Fenking, bakit siya nandito? Manager Cheng, narinig ko na nauspitaw ang tatay ni Miss Fen. Abala siya sa pag-ipon ng pera. Ma, Papaalisin kayo sila. Sandali. ma, Yifeng, may sasabihin sa iyo ang nanay mo. Ma, bakit nandito sina kuya at second kuya? Shower, hindi mo tunay na kapatid. Shalup na ye maraming tao. Nakamali tayo. Ano? Hindi ako anak ng pamilya Jiang. Kaya pala nagtatanim enge maraming pini sa bahay si nanay. Palagi pala niyang pinagdudahan ako. Ako lang ang dapat na Jiang Yia da Xiaoyi. Kung magkakaroon ako ng allergic reaction ngayon, Ako lang ang dapat na Jiang Yia da Xiaoyi. Xiao may sasabihin sa iyo ang nanay Montag, buksan Montag ang pinto. Shower. Papasok na ang nanay mo. Siyaw, anong din nandiyan siya iyo? Ang sakit-sakit ko. anong day nangyari siya iyo? Bakit ka naka-allergy? Hindi ko alam. Nang naamoy ko lang ang peony, nangangati na ako. Bakit may peony sa kwarto mo? Malapit na ang Mother's Day, naisip kong bigyan ka ng bulaklak. Ang sakit-sakit ko. Shower, huwag kang matago. Dadalang kita sa ospital. Ifeng. Tara na. Kuya, bakit mo ako hinaharang? Naka-allergy si Xiao. Allergic sa peony, siguradong kapatid natin siya. Nagkamali ang nanay natin, muling. Papagawa kayo siya ng DNA test pero mas mabuti kung lumayo ka sa kanya. Kuya, ano NG sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Pupunta kang kumiyong na si Bunso. ano beata laga ang ginanjayari? Ikaf na naman, Fanchink. Hindi sapat na nagpapanggap kang kapatid ko. Gusto mo pen? Bumanga sa akin, ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo, bitawan mo ako. Ganito ka ba nakuha ang wano yegwi ko? Anab Zuaju, Kidyu o Jiem Vaobdu, Luyo SD. Jian Yifeng, ano NG ginagava mo? Kuya, bakit ka nandito? Jiang Ifeng. Hindi ba to sinabi ko sa iyo na huwag mang API na ito? Ano NG ginagawa mo? Binigay ko kay Shawaran. Nabasag ang sabaw, anuman ang dahilan. Hindi mo dapat ginaganito ang ibang tao. Tara na. Hindi na kailangan, ako na lang ang aalis. Sandali lang. Ay Tio, tanggapin mo na. Ito ay bilang paghingi ko ng tawad para sa kapatid ko. Tanggapin mo na. Nading ko na nasa ospito ang tatay mo at kailang mo na pera. Tama ba? Kuya, kung ayaw niya, huwag na. Salamat, babayaran ko ito sa iyo. Salamat. Boss Chung, ito ang pinakabago. Ang nakatanggasula na didinatek ay napakanglang na ospito. Kaya SI Miss Shower. Ay tunay na iyong ganak. Alam kong marami kang utang sa sugal. Matutulungan kitang kabayaran ang lahat ng GITO. Pero sa inarap, kailangan mong magtrabaho para sa akin. Ma, Lumabas na ba ang resulta ng gitna test? Iyon, nagamali pala tayo. Si Chior ay yung tunay na kapatid. Ano? Kuya, ano ang pinag-usapan ninyo? Hindi ka o maintindihan. Chior, magpahinga ka muna. May sasabihin ako sa Kuya Emo. ma, Ano ito nangyari? Noong nakaraan, ang resulta ng ENA ay si Assistant Sao ay kasama ko na ng mahigit 10 taon. Hindi niya ako lolokohin. Noon ay nagkamali lang ang ospital. Si Chiao Chiao ay yung tunay na kapatid. Pero, Pero, ang tagal kong nagkamali kay Chiao Chiao. Bukas ay magkakaroon ng press conference para i-deklara siya bilang ikatlong tagapagmana ng grupo. ma, Maghintay ka muna rito, tatawagin ko ang panganay.
Parehong jade pendant. Ito ay noong bata ka pa. Suot Montag ito. Baka sa hinaharap, magamit mo ito para mahanap ang iyong ina. Shower, ikaw ba ito? Ikaw? Paano ka nakapasok? Ma, ako ang nagpapasok sa kanya. Yun, bakit mo pinapasok ang kahit sino? Ma, mabait ka sa kanya, baka sakaling. Siya ang magiging manugang mo. Zia? Anak na isang masaka. Gustang pumasok siya. Pamilya nating Jong? Fanching. Hindi ba tinudo siya iyon na nanay mo? Huwag mong panggapin ang hindi siya iyo. Tumigil ka. Fanching, tandaan mo, ang pamilya namin na dyan. Ay hindi para sa mga babaeng katulad mo. Ang anak ko rin ay hindi mo dapat pangarapin. Ma, sobra naman ang sinabi mo. Pumunta lang siya rito. Para ibalik ang ikaw. Iyon, bata ka pa, hindi mo naintindihan. Marami na akong nakilalang babaeng katulad niya. Nagpapanggap lang na kawawa. Para makapagkasabay hindi mayaman. Walang kwenta ang pangarap niya. Anong karapatan mong sabihin yan sa akin? Ma, tingnan mo. Naglakas lube pa siyang titigan ka. Ano, mali ba ang sinabi ko? Isang babe, siya kalatinan na gabi. Umuta sa bahay na lalaki. Hindi ba tinudo siya iyon na nanay mo? Tama na. Ma, igilan mo na. Fenking, halika, ilalabas kita. Pasensya na, Fanching. Hindi sinasadya ng nanay ko yon. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Ayaw ko ng paumanhin ninyo. Kung ganyan ang nanay mo, mas mabuti pang wala. Sandali lang. Isuot mo na ang jacket, malamig sa labas. Madam, may counting oras pa bago magsimula ang press conference. Kumay muna kay owner ye công ty. Madam, ano po ang ginangyari? Ang siya ito ay gawa sa peony. Paano naging papaya? Alisin niyo ito. Sabihin Montag kay Xiao huwag niyang keinen. Xiao okay ka lang. Ma, ano ang ginangyari? Wala naman. Nagugutom lang ako kaya kumain ako ng konti. Ma, tikman mo rin. Ang sarap. Hindi ka pa naman allergic sa peony. Di ba? Ha? Ma, ano na sinasi mo? Wala. Ma, tikman mo na. Hindi ako gutom. Ma, subukan mo naman itong mga kakanin. Paborito ito ni Xiao Xiao. Pinabili ko pa talaga ito. Palagi Montag bang kinakain ito? Ma, ano na nangyari? Assistant Yu, nakita mo ba ang nanay ko? Pumunta po si Madam para ayusin ang susunod na programa. Babalik din po siya. Huwagin ang ikain pa ang mag-aakakanin na ito. Kung may mangyaring masama, walang makakapagsalo sa inyo. Naiintindihan mo takti Ju? Magdingat po kami. Zou, ano NG problema sa mga kakanin na ito? May sangkap ito na galing sa peony. Buti na lang agad itong napansin ni Madam. Kumain ka pa, Miss? Di ba, kanti lang naman kinain ko? Zhao, sige na, magtrabaho ka.
Puntahan ko na si Mama. Sige. Gusto kong ulitin ang ENA test. May hinala ako tungkol kay mama. Xiaoer, ano nangyari sa'yo? Wala naman, ma. Kanina lang, kumay ako ng konting pasti. Medyo nakalagi lang. Naku, ma, ano ang ginagawa mo, Jack? Napansin kong matagal ka, kaya pinuntahan kita. Huwag muna. Mamaya na lang. Si. Bakit naka-allergy? Di ba sabi mo dati, palagi ka pa namang kumakain niyan? Oo, dati pa, kahit papano, may konting allergy din. Pero gusto ka OPA rin kumain. Anak, dalhin na kita uminom ng gamot. Sige. Maaem, magsisimula na ang press conference. Sige, tara na. Tinawag ko kayo ngayon para mag-announce ng isang bagay. Ito pong nasa tabi ka o, ay ang isang anak na babae ang pamilya dyan. Jiang Xiaoer, simula noyon. Mamamahala na si Xiaoer sa kumpanya. At magmamayari ing 30% ing shares. Xiaoer. Salamat, Mama. Sandali. Hindi siya ang anak mo. Ano ginagawa mo dito? Hindi siya ang anak mo. Anong sinasabi mo? Kung hindi siya, sino? Ako ang tunay na Jiang Xiaoer. Nagbibiro ka ba? Sige, paalisin niyo, yang bali na, yan. Hindi ako nagsisinungaling. Ako yung iniligtas ng tatay ko sa sunog. Sabi niya, malapit sa bahay ng pamilya Jiang nangyari yung sunog. Di ba't hinahanap niyo yung may allergy sa peony? Ganyan talaga ang ugali ng MGA galing SA squatters area. Kahit sa buto, mababa ang tingin sa sarili. Noon, may nangyari na. Kaya nagkaroon na hindi pagkakaunawan si Mama. Pero na yon, naayos na, June. At ako ang tunay na anak na babae ng pamilya Jiang. At ikaw, mananatili kang hamak na dukha. Huwag kang monggarap. Ni hindi ka karapat dapat magsinelas ko. Tanggalin montag, yan. Aray. Isang impostor. Aray, nagpanggap bilang kapatid ko. Tapos nananakit ka pa? Akala montag patay ang mga Jiang, MGA Tauhon. Valin niyo ang kamay niya. Hindi ako nagsisinungaling. Saan montag nakuha? Yan yata pong montag? Itong jade pendant, simula pagkabata, suot ko na ito. Ma, magdududa ka na naman ba sa akin? Naniniwala ka pa rin sa sinabi niya? Huwag mong kalimutan, siya at ang kanyang ama ay 2 pulubi. Baka kung saan nila ito nakuha. Ang babaeng ITO, puro kasinungalingan ang sinasabi. Huwag kang mapapaloko sa kanya. Tama, si Xiaoer ang tunay kong anak. Pika ka. Saan mo ba talaga nakuha ang agimat na ito? Hindi, wala akong ginawa. Hindi ito ang aking agimat, akin ito. Nanay, parangakin itong agimat. Ito ang agimat ng aking anak. Tanggalin mo at ibalik mo sa akin. Gusto mo pang tumakbo?
Noong nakaraan, pinatapon mo ang sabaw ng aking kapatid. Hindi pa kita pinaparusahan noon, ngayon gusto mo pang. Nakawin ang agimat ng aking kapatid. Aray, Dalhin ang kusilyo. Kapag naknaka, dapat kang parusahan. Sabihin Montag. Alin ang unahin, ang kaliwang kamay o ang kanang kamay? bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Kayo, pwede kayong magpadna. Karapat dapat KBA? Tigil. Nagpadna ko ulit ang kay Chow. Lumabas na ang resulta. Aray, Kuya, tinatakot ko lang siya. At siya ang unang nanakit kay Shower. O sasabihin mo, Kuya, naniniwala ka rin sa sinasabi niya. Naniniwala ka ba? Tingnan Nathan at malalaman. Kasalanan mo ito lahat. Ikaw ang nag-udyok kay kuya. Nanay, ang babaeng ito, kailangan nating bigyan siya ng leksyon. Hindi ko hahayaang sinuman. Apihin ang aking shower. Kaya, hubarin mo ang damit niya at itapon siya sa labas. Ano pang hinihintay ninyong dalawa? Sige na. Nanay. tatay, Huwag ninyong saktan ang aking anak. Suntukin, kung gusto niyang mamatay, huwag ninyong pigilan. Suntukin ng malakas. Eri, huwag niyo saktan si tatay. tigil. Kuya, bakit mo sila pinoprotektahan, ang mag-ama? Ako ang iyong kapatid. Kung ako ang iyong kapatid, tingnan natin ang ENA. Nanay, At ang DNA test na ginawa mo, ito ang pinakamahusay na team na. aking hinanap, walang makakapanghimasok o magpapalusot. Hindi na kailangan, Chiaor. Siyang tunay kong anak. Ano ang pinagtatawanan mo? Kung gagawin nasa kalaganan mo, enggang pa lang kay lumuhod na ako. Magmano ka sa kapatid ko at humingi ng tawad, ako sumunod ka ng maayos. Ibigay mo ang jet pendant. Hindi mo pa alam kung ano ang ginawa ang anak mo ngayon. Sinabi niya na siya ay malaking miska ang pamilya yang Sa paningin ko, isa ka lang mapahong pulupi. Dalhin mo na siya pabalik, disiplinahin mo ang anak mo. Tignan mo yung jacket mo, nagkakalagas na. Ay naku, pati ang sapatos mo, may butas na. Ang dumi at mabaho, ano ba iniisip ng guard? Pinapasok ang ganitong kadiri, nadumihan ang paningin ko. Masaya ako ngayon. Kalimutan na natin ito. Gusto mo ng pera, di ba? Basta lumuhod kayong dalawa. Tawag sa amin Miss Chiao Jiang. Tapos na ito, ano pa ang hinihintay niyo? Bumaba ka na at lumuhod. Miss Jiang. Isa ka lang mabahong pulubi. Dapat lumuhod ka at magpasalamat, yan ang patakaran ng pulubi. Kailangan PA-beng ituro sa'yo yan. Tatay, okay ka lang. Ah, Tatay, wag. Pulubi, bakit hindi kan gumiti, ano? Hindi na siyahan sa akin, Miss Jiang. satisfied. Ang pangit ng ngiti mo, umalis ka diyan, baka matakot ang kapatid ko. Jiang Yifeng ay kuya. Ano ba yung pagmamadali mo? Tinatakot ko lang naman siya. Tatay, okay ka lang. Okay lang tatay, nga, muntik ko nang makalimutan. May limitasyon ang pasensya ko. Katawagin mo o hindi.
Xiao yang Yade Pongdong Montag. Salamat kuya. Tandaan mo kung saan ka ngayon, pag bumalik ka. Sa teritoryo ng Jiang family, makikita kita isang beses. Bubugbugin kita isang bises. Narinig Montag. Ano, Pipikarin BAH. Sa hinaharap, hindi na ako makikisalamuha sa Jiang family. Hindi na ako tutungtong sa Jiang family kahit kalahating hakbang. Kayo, linisin nyo agad yung dinanan nila. Punasan nyo ulit ang baho, nakakadiri talaga. Tatay, alis na tayo. Tatay, okay na ako. Mamaya tayo. Binibini ang hinihinggi mong Fanching. Lumabas na ang natest kasama ni Mother. Kümp ihr Madong Machina Sila. Matagal ka na ring tauhan enge pamilya Jiang. Sino ang tunay mong amo? Alam Montag sa sarili Montag. Sinanay ko, pinagaan ni Joe ang na comparison ko. Alam mo ba ang dapat gawin? Opo. Huwag kayong mag-alala binibini, magagawa ko ito. Ang panganay na anak ng pamilya Jiang, tiyak na kayo. Nagulat ka ba sa pagdating ko? Ano ba itong gaito? Magagamit ba to? Dito ka nakatira. Pwede pa ba ito? Mas maganda pa ang gamit ng aso ko. Ito na pala ang bahay mo. Grabe, parang basurahan. Parang walong pinagaiba. Ang dakilang binibini ng pamilya Jiang, nakatira sa squatters. Nakakatawa talaga pag nalaman ng iba. Huy, sabihin mo nga, kaya kanyang palakihin. Ang galing talaga, no? Anong ginagawa mo dito? Nasaan si tatay? Yung matandang yun? Napatulog ko. Hindi mo ako matatalo, ako ang magiging. Tunay na binibini ng pamilya Jiang. Madam, ito ang nakita kahapon habang inaayos ang presscon. At ang ENA ni Binibini Chower ay muling inihambing. Oo, alam ko na. Nasaan na yan babaeng nagnanggalang Fanching? Gusto kong bisitahin. Sige, ihahanda ko ang sasakyan. Bitawan mo ako. Tulong! Hindi ka dapat nagpakita. Dapat namatay ka na sa sunog noon. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang sarili mong dapat patay ka na. Galit ako kay nanay, bakit hindi ka na lang pinatay noon? Pero okay lang. 20 taon ang nakalipas hindi ka nasunog, ngayong 20 taon. Tiyak na papatayin kita sa apoy. Mamtay ka na. Aray. Mamtay ka na. Nanay, bakit ka nandito? Ano ni Jean Jayari? Wala, ganito na, tunang dumating kako.
Tara na. Nakakatakat talaga ito, shower. Anak kong Xiao Er. Tulong. Saklolo. Nanay, ako si Chaor. Bilis-bilis, umalis na tayo. Chaor ko, dumating na si nanay. Anong gagawin natin? King. King, anak ko. Ama emo na eng sumaklolo sa ypsilono kvink kvink. I match on DNA KO at NI Fanching. Sige po, Mishis. Kuya, muntik na kitang hindi makita ulit. Fenking. Kuya, papatayin ako ni Fenking. Takot na takot ako. Sinabi niyang pupunta ako sa bahay nila para sunugin ako. Ano? Natatakot ako. Hintayin Montag ako. Fenking. Ang lakas talaga NG tatana Montag. Gising ka na, kailangan mong magpahinga. Huwag muna bumaba. May paso sa braso at binti, iwasan mong mabasa. Tawagin mo na lang ako kung may problema. Hoy, kamusta? Alam mo ba kung nasaan ang tatay ko? Ang tatay, yung lalaking kasabay mong dinala. Hindi pa siya nagigising, pero huwag kang mag-alala. Fenking. Aray. Kuya, ikailang ka ko. Talagang okay lang ako, nakuha na rin niya. Ang nararapat na parusa sa kanya, hayaan na natin. Nagpapa-injection pa siya. Injeksyon. Ha? Suntok. Uwa kuya. Suntok. Bigyan kita ng isang beses na sapa. Tama na. Inapi Montag ang kapatid ka o. Gusto mo pang sunugin ang kapatid ko. Sa tingin ko ikaw ang may kasalanan. Siya, ako, hindi ako. Siya ang naglagay ng apoy. Sarili niyang sinunog. Sinunog ang sarili. Akala Montag bata ako. Ha? Malinaw na gusto niya akong sunugin. Lakas ng loob mong tingnan ang kapatid ko ng ganyan. Mukhang ayaw mo na ng mga mata mo. Kuya. Huwag na, tapos na ang lahat. Tingnan mo, nagdurugo na ang braso niya. May alkohol ba diyan? Ibigay mo kay Fang. Malinis ng mabuti. Kuya. Hindi maganda ito, huwag mo na siyang saktan. Xiao Er, sobrang bait Montag talaga. Saka, paano mo masasabing sinaktan ko siya? Ginagamot ko lang siya. Pinapagaling ang sugat. So, ang sinasabi mo, hindi sa peony allergic si Chaor, kundi sa mangga? Ganoon ang resulta ng test. Nagtaka rin kami. Ma'am, kayo po ang allergic sa peony. Si Miss Xiao Er. Bakit sa mangga? Pero yung babaeng dinala ninyo ngayon sa ospital. Siya ang allergic sa peony. Mga taong allergic sa peony. Marami ba? Hindi masyado. Nitong mga nakaraang taon, 2 lang ang naitala kong pasyente. Yung isa, gumaling na. Yung allergy ni Fanking nitong mga nakaraang taon, hindi talaga gumagaling. Parehong-pareho kayo. Dapat lang napagdusahan ng sinumang nanakit sa kapatid ko. Huvak. Nanay, anong nangyari sa'yo? Nanay, ipinagmamakaawa mo pa siya? Hindi mo alam ang ginawa niya. Muntik na niyang masunog ang kapatid ko. Hindi siya. Hindi ba si Chaor ang paborito mo? Muntik na siyang mapatay ni Fan King. Dapat lang siyang mamatay. Kuya, okay lang talaga ako. Tapos na yon, tingnan mo. Ayos na ako ngayon. Huling tanong ko na ito sa'yo. Aminin Montag, nakamali ka? Ang nagkamali ay kayo. Sige, maganda yan. Huvak. Yifeng. Fenger. Huvak. Dapat mamatay. Ma'am, lumabas na ang ENA test result. Ha? Ma'am, si Miss Fan King ang tunay ninyong anak. Hindi. Hindi pwede. Hindi pwede.
Xiaoer. Xiaoer. Hindi totu yon. Pekelahat. Pekelahat. Hindi totu yon. Xiaor, kasalanan ko lahat. Marami akong masasakit na salitang nasabi sa'yo. Nagkamali ako. Gumising ka na, please. Nakakaabala kayo sa pasyente. Lumabas muna kayo. Xiaoer, tanga ang nanay Montag. Basta di gumising ka lang. Kahit sampalin Montag ako umurahin. Basta't makita Montag lang ako ulit. Xiaoer. Gumising ka na, please, Xiaoer. Fenking, oh Fenking. Ang lakas talaga ng loob mo. Sino ang gumawa nito? Zeno? Ano ba? Bakit kayo nakakandamute? Kuya, ako, hindi ko sinasadya. Hindi ba kita sinabihan? Huwag mong guluhin si Fan King. Hindi ba? Ako ang may kasalanan, saktan mo na ako. Gumising na si Tio Fang. Ayaw na ang magpaliwanag sa kanya. Kailangan kong pumunta. Ma, ako. Hindi ka dapat pumunta. Ako na lang. Ano ba to, Boss Cheng? Ayaw sumunod ng pasyente sa paggamot. Gusto na niyang umalis sa ospital. Ano ba, hindi ba maganda ang paggamot? Maganda. Maganda na, okay na ako. Malaki ang paso sa likod niya, hindi pa gumagaling, pati sa lig. Ayaw talagang manatili sa ospital. Dapat munang magpagamot, mahalaga ang kalusugan. Ako, wala akong pera. Kailangan pa ng paggamot ni King King. Kailangan kong kumita ng pera. Ganyan na ang kalagayan mo. Ano pa ang kikitain mo? Ako na ang bahala sa gamot ni Kingping. Ako na ang maghahanap ng pambayad sa gamot ng anak ko. Huwag na, Boss Cheng. Huwag mo na kaming abalahin. Kuya Fang, huwag mong sabihin yan. Kung gusto mo, samahan muna kita bumili ng damit. Huwag na. Ito ang damit na binili sa akin ni King King sa loob ng maraming taon. Pinagtatahi-tahi ko lang, suot ko pa rin, ayaw kong palitan. King. Napakabait na bata talaga. Boss Cheng, kung wala nang ibang usapan, pupuntahan ko na ang anak ko. Kuya, ako. Lumabas ka. Hala! Nandiyan na naman kayo para apihin ang anak ko, ha? Ano ba ang nagawa niya sa inyo? Bakit ninyo siya inaapi? Kung may problema, sa akin na lang. Bakit pa kailangang apihin ang isang batang babae? Pangalawang Ginoo, pakiusap, huwag ninyong apihin ang anak ko. Gagawin ko ang lahat, kahit anong trabaho. Pakiusap, huwag ninyong apihin ang anak ko. Nars, kumusta na ang anak ko? Yunga. Paumanhin. President Cheng, ano po ang ginagawa ninyo? Kuya Fang. Pasensya na, ako ang nagkamali. Kung talagang gusto ninyong magbayad puri. Pakiusap ko sa inyo. Pakiusap sa pangalawang Ginoo, patawarin ninyo ang aking anak. Huwag na ninyo siyang apihin, huwag na ninyo siyang saktan. Pwede ba? Kuya Fang, pasensya na. Ako ang nagkamali. President Cheng. Kuya Fang, si Kingping ay talagang anak ko. Ano ang sinasabi Montag? May bago na namang paraan kayo. Paapihin ang anak ko. Hindi, talagang hinahanap namin siya.
Itong jade pendant, manamana ito, suot niya mula pagkabata. Hindi ako nagkakamali. Ito ang family picture namin. Talagang hinahanap namin siya, totoo. King King. Isang dalagang mayaman pala sa mga nakaraang taon. Kasama ko sa sirasirang bahay, sayang ang bata. Kuya Fang, huwag mong sabihin iyan. Kung wala ka, si Kingping ay... Hindi ko talaga maintindihan kayong mayayaman. Ayong umaapi sa kanya, ngayon anak mo pa siya. Kung alam ko lang ang nangyari sa kanya sa eskwela. Mas gugustuhin kong hindi na mag-aral si Kingping habang buhay. Hindi Kuya Fang, kami ang magbabayad puri. Paano kayo magbabayad puri? Sinaktan ninyo siya hanggang maospital. Bayad puri ba tawag doon? Hindi ganun. Ito Fang, kahit patayin ninyo ako ngayon, hindi ako imik. Huwag mong saktan, kahit patayin mo siya, hindi nito mababayaran. Ang mga paghihirap na dinanas ni King King. Dati akong gapipi. Si King King sa mga nakaraang taon, kasama ko. Maaming hirap ang dinanas, maraming pagsubok, ang bata. Napakabait, napakamasunurin. Kuya Fang, alam kong sa mga nakaraang taon, napakabuti mong pinalaki si Kingping. Pinalaki mong mabait at masunurin. Talagang mahirap iyon. Talagang galit ka sa akin. Pero si Xiao Siya ang buhay ko. Pakiusap, luluhod ako sa iyo. Oy oy oy. Boss Chong. Kuya Fang. Kapag sumama sa akin si Pinger, mas maganda ang buhay niya. Makakatanggap siya ng first class na edukasyon. Alam kong nahihirapan ka. At pagod na pagod, pero si Kingping. Kailangan pa rin niya ng nanay. Hindi na niya kailangang magbanat ng buto para sa pag-aral. At hindi na siya apiin. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Gusto mong kunin si Kingping mula sa akin. Pwede. Pero hindi ko pwedeng ipagdesisyon para kay King King. Basta kapag si King King ay gusto. Basta masaya si King King. Kapag gusto niyang bumalik. Kuya Fang, salamat, ikaw ang pinakamalaking biyaya sa aming pamilya Jiang. Ang utang na loob namin ay hindi namin malilimutan. Ito Fang, ito ay 800,000. Bilang pasasalamat sa inyo sa pag-alaga kay Xiao sa loob ng maming taon. 800,000. Hindi ko pwedeng tanggapin. Kuya Fang, wala kaming ibang intensyon. Iniisip namin na ang mga taong ito ay mahirap para sa iyo ang alagaan si Kingping. Gusto naming gumanti ng kahit ano, huwag kang mag-alala. Ito lang ang meron kami ngayon. Ipapadala ng assistant ang susunod. Ako ay Epsilon. Si King King, mula noong ganito kaliit, hanggang sa ganito na siya kalaki ngayon. Wala akong ibang hangarin, gusto ko lang ng anak na babae. Si Kingping ang tanging pinakamamahal ko sa buhay. Noong ganito siya kaliit, isinasandal ko ang bote ng gatas dito. Dahan-dahan ko siyang pinapakain, hinahawakan ko siya ng mahigpit. Natatakot ako na baka masaktan ko siya. Alam ni Yobe Kuya Fang. napakabait at napakamagalang niya. Kuya Fang, dapat mo talaga itong tanggapin. Ito ay bilang pasasalamat ni Kingping sa iyo. Hindi. Ayaw ko ng kahit ano. Basta mabuti ang trato ninyo kay King King. Mas mahalaga pa ito kaysa sa anumang bagay. King King. Ngayon ay may nanay na siya. Talagang masaya ako para sa kanya. Pero bago nyo lang siya inapi, nag-alala ako sa kanya. Hindi niya kayo matatanggap agad, huwag niyong pilitin ang bata. Kapag naisip niya, tatanggapin niya kayo, bigyan niyo muna siya ng oras. Siege? Si.
gising na ang pasyente. Bakit kayo nandito? Xiao RKO, nagising ka na rin. Anong gusto mong gawin? Xiaor, ako si nanay. Anong nanay? Huwag mo akong hawakan. Xiaor, ako si Kuya, noong bata pa tayo. Tama na. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niyo. Hindi ako si Xiaor. Xiao kasalanan ka o lahat, Sampalin Montag ako. Pangalawang Ginoo. Meron ka na namang bagong paraan para pahirapan ako. Subukan mo lang. Hindi mo na kailangang mag-effort pa. Xiaor, kasalanan ko lahat, dapat ako ang mamatay. Sa susunod, ipagtatanggol kita. Hindi mo na ako inapi, ngayon ipagtatanggol mo pa ako. Pangalawang Ginoo, tingnan mo ang mga sugat ko, alin ba rito? Ang hindi galing sa iyo. Xiaor, alam kong hindi mo agad matatanggap pero Sabi ko na, hindi ako si Xiaor. Ako si Fan King. Ang sinasabi niyong Xiaor, nandyan. hindi na kailangan, sigurado akong anak ko talaga si Xiaor. Xiao basta patawarin Montag ako. Kahit anong gawin ko, gagawin ko. Sabi ko na, hindi ako si Jiang Xiaor. Ako si Fan King, hindi ako. Sige, hindi ikaw. Tawagan na lang namin kayo. King, okay? Tatay. Nasaan ang tatay ko? Ano ang ginawa niyo sa kanya? Nasaan ang tatay ko? Tatay, nandito ako, anak. Nasa labas lang ako naghihintay. Tatay. Anak, Nanay, kakakagising lang ni Bunso. Hindi pa stable ang emosyon niya. At, Sa tingin ko, ayaw niya tayong makita ngayon. huwag na muna natin siyang guluhin. Hayaan muna natin siyang mag-isa. Tatay, talagang okay ka na? Xiaor, itong ginseng soup, kinain ko lang, subukan mo. Xiaor, 6 na oras itong niluto ni nanay. Tikman Montag. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bitawan mo ako. Nagpapakasadlak ka na naman. Ganyang kang kakaya. Nakakuha ng awa sa kapatid ko, di ba? Sasabihin ko sa'yo, lumayo ka sa kapatid ka. Kung hindi ako, Ayaw kong uminom, ayaw ko rin ng anumang sabaw. Lumabas ka na. Xiao hindi King. Pasensya na, anak. Hindi maganda ang trato ko sa'yo noon. Kasalanan ka o. Gusto kong gumawa ng paraan para sa'yo. Pwede bang bigyan mo ako ng isang pagkakataon? Kingping, tingnan mo ito. Tanggalin mo, ibalik mo sa akin. Sa akin ito. Xiao tingnan Montag. Ako at ang tatay ko, mga basurero lang. Itong jade pendant, nakita ko lang. Director Cheng, sa hinaharap. Pwede bang huwag mo na akong guluhin? Kuya Fang. Gusto kong. Bisitahin ang lugar kung saan nakatira si Kingping. At makita rin si Kingping. Wala si King, hindi pa umuwi. Tuloy ka, umupo. Director Cheng, umupo. Dito ba nakatira si Kingping? Oo, dati ayos naman. Pero nasunog ang maaming gamit dahil sa isang malaking sunog. Ito. Mga ginagawa niyang pagsusulit. Bakit wala man lang pangalan ni King? mga second hand na papel lang ito. Ginagamit ni King ang mga ito. Pagkatapos burahin. Dati, nakaupo lang siya sa bintana habang nag-aaral. Gusto ko sanang bilhan siya na mas maganda,
Pero ayaw talaga niya. Kaya ginawa ko na lang ang mesa na ito. Hindi maganda ang itsura. Pero pwede na. Ito rin ang laawan, 15 piso lang. Noong kukunin ko ito. Ayaw pa ni King King, sabi niya sayang lang. Dinala mo na si King King, kaya nakatayo na lang ako rito. At tinitingnan ang larawan niya. Bakit ang lalaki ng mga damit na ito? Mahal ang uniforme ng paaralan. Gusto niya ng mga damit na mura, sabi niya tipid. Pero na yon. Siya na ang mayaman. Hindi na siya maghihirap kasama ko. Pwede na siyang magsuot ng magaganda tulad ng ibang bata. Kuya Fang. Salamat sa pag-alaga kay King Ping sa loob ng maraming taon. Mahirap ang pinagdaanan mo. Hindi ako isang mabuting ina. Marami pa akong nagawang mali dati. Mapapatawad kaya niya ako. Basta't mabuti ka kay King King, siya. Tiyak na maaalala niya. Bigyan mo pa siya ng konting oras, naniniwala ako. Tiyak na tatanggapin ka nila. Malate na tayo, bilisan Montag. Mag-aral na si King Ping ngayon. Kailangan ko siyang ihatid. King King, ganito KBA dati. Lakad papuntang paaralan? Hindi na mangyayari yon. Simula ngayon, araw-araw kang ihahatid ni Mama. Naku, Madam, baka gusto niyo munang sumakay? hindi. Sasamahan ko si King Ping. King King, hintayin Montag si Mama. King King. Ako na ang magdadala. Hindi na, kaya ko na to. Ang mga larawan at video dati, burahin niyo lahat. Kung may mang-api pa sa kanya, kalaban niya ako. Ako. Umalis ka. King King, sa amin ka na lang kumain mamaya. Si Mama mismo ang magluluto. Ano sa tingin mo? Bakit hindi kita na lang ilibre? Ano ang gusto mo? Hindi na. King King, tulungan kita magdrag. Hindi na po, second young master. Miss Xiao pinapanood Montag lang siya. Na agawin ang second young master? Kuya, ang tagal kitang hinanap. Hinahanap ka ng teacher. Anong kailangan niya? Naku, sumama ka na lang. Tara, bilis. Ano nang balak ninyo? Ano? Syempre para kay Miss Fang. NG Leksyon. Wala akong ginawa. Wala ka nga, pero mali ang pagkapanganak mo. Ang cute mo, hindi ka ba tumingin sa salamin? Tingnan mo ang itsura mo, tignan mo. Wala kang kahit katiting na mukha ng pamilya Jiang. At nag-ambisyon pang makipagkompetensya kay Miss Chower. Ha ha ha. Hindi ko alam, pero kung magasgas ang magandang mukha mo. May bich KPA kaya ni President Cheng? Mukhang hindi ka pagising sa katotohanan, isa kang. Hamak na hindi makabayad ng matrikula, nangahas ka pang. Maging pantay kay Miss Xiao Grave on pangarap mo. Wala talaga akong ginawa. Ha ha ha. Ganito na pala ang oras. Bakit hindi pa umuwi si King Ping mula sa paaralan? Nanay. Nanay, sundo Montag ba ako? Finger. Hindi pa ba tapos sa klase si King Ping? Hindi dapat. Dapat matagal na siyang lumabas. Naku, nanay, baka umuwi na siya. Hindi pwede.
2 oras na akong naghihintay dito. Tiyak na hindi pa tapos sa klase si Kingping. Baka may nangyari kay Kingping. Nanay, huwag kang mag-alala, uwi ako para tingnan. Hindi, sasama rin ako. Nanay, hintayin mo ako. Sasama ako sa iyo. Bakit ayaw niyong maniwala sa akin? Kuya, baka umuwi na siya. Kuya, umuwi na tayo. Hindi, tiyak na may nangyari kay King. Nanay, maghiwalay tayo para hanapin siya. Nagpapanggap ka pang patay. Hindi mo pa ba natatandaan ang huling aral? Anong inisip Montag? Iniisip ko kung darating si Second Young Master para iligtas ka. Sasabihin ko sa iyo, kahit mamatay ka sa amin ngayon. Hindi ka ililigtas ni Second Young Master. Tinititigan Montag ako? Haha, Ang tapang ni misfang, ano? gusto mo akong saktan? Haha, natatako ako, haha. Umasa ka abeng ililigtas ka ni Second Young Master? Sasabihin ko sa iyo, ngayon, si Second Young Master at si Miss Chower, halos nasa bahay na. Mahalaga ang pagkilala sa sarili. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi na ako lalabas sa harap. Nerde pamilya Jiang, naintindihan mo ba? Hindi ba kayo natatakot sa paghiganti ng pamilya Jiang? Oh, Ang lakas ng otoridad mo, Miss. hahaha, bilisan Montag. Ipatawag mo ang pamilya Jiang para parusahan kami. Gusto mo, tatawagin ko sila para sa iyo? Haha, isa kang walang kwenta. Hinahanap ka lang ng pamilya Jiang para paglaruan. Akala Montag importante ka? Sasabihin ko sa iyo, si Miss Chower, ang tunay na babaeng inalagaan ng pamilya Jiang sa loob ng 20 taon. Ano KBA? Kung may lakas kayo, patayin niyo ako ngayon. O kaya, paglabas ko, babayaran ninyong lahat ang ginawa ninyo. Anong panaginip mo? Nakalimutan mo na kung sino ang nagpatalon sa iyo. Kahit sabihin mo kay Second Young Master, anong mangyayari? Ang mahalaga kay Second Young Master. Ay si Miss Chower lang, hindi ikaw. Isang dayuhan lang. King, nasaan ka na talaga? Ay, 10 minuto na ang lumipas, wala pa ring sumasagip sa'yo. Hahaha, nasan yung sinasabi mong kapalit? Hahaha. Gapang ka na. Bilis, gapang ka na. Haha. Ikaf? Gusto mong pumalit sa akin? Wala kang karapatan. Ano? Hindi ka pa sumusuko. Pumalit sa akin? Gaano ka katiyak ngayon? Binigyan lang kita ng maliit na leksyon sa susunod. Kung may lakas ka pang tumapak sa pintuan ng aming Jiang, talagang pagsisisihan mo yan. Hahaha. Ang natitira na lang ay yung laundry room. Bilis, itago natin siya. Malapit na dumating si Mama at Kuya. Pangalawang ginoo, Manager Cheng, anong nangyari? Wala PRN? Ma, sinabi ko na, baka umuwi na siya ng maaga. Dati, ang dami nating ginawa sa kanya. Dapat lang na umiiwas siya sa atin. Xiao Ea, gaano ka nakatagal dito? Kakarating ko lang dito. Hindi ba sa kanluran ka dapat? Bakit ang bilis mong napunta sa silangan? Ah, kanina kasi nagmamadali ako. Napunta ako sa maling direksyon, Kuya.
Anong ibig mong sabihin? Sinisizi Montag ba ako? Naglalaba kayo ng walang sabon? Anong ginagawa mo? Wala, umalis ka. Kuya, hindi mo naman siguro iniisip na kami ang nagtago kay Fanking. Huwag mong kalimutan. Ako yung kapatid mong kasama mo ng ilang taon. Pasensya na, Xiaoer, sobrang nag-alala lang ako. Hindi mo siya sinisisi sa pagtakas niya, pero pinagbibintangan mo ang kaibigan ko. Talagang galit na ako. Sige na, Xiaoer, mali ako. Hanapin na lang natin sa ibang lugar. Fanking, hindi ko inakala na si kuya at si mama ay ganun ka pala kaimportante sa kanila. Anong meron ka? Ganun na lang sila kabahala sa'yo. Dapat kang mamatay. Hilahin siya. Siguro masaya kan gayon, no? Sasabihin Montag, tu. Kay kuya, di iba? Dati, ayaw kong gawin ito sa'yo. Pero ang sakit mo talaga sa ulo. Sana, tulad ng tatay mo, pipi ka na lang. Huwag, huwag. Huwag kang mag-alala, walang amoy at lasa to. Pagkatapos mong inumin, magiging parang gulay ka na lang. Sa ganun, ako na lang ang mamahalin ni na kuya at mama. Hahaha, hawakan niyo siya. Ma, hindi sumama si Xiaoer. Baka kasama niya ang mga kaklase niya. Hindi, may problema talaga ang mga taong ito. Ang gamot na ito, pinaghirapan kong makuha. Uminom ka ng marami. Tigilan Montag. Ano ito? Tanong ko sa'yo, ano ito? Kuya, hindi ko ibig sabihin yon, aray. Iyan ang kapatid mo. Anong kapatid? Hindi iyan kapatid ko. Bakit pagdating niya, lahat ng pagmamahal ko ay nawawala? Hindi patas. Ang sama Montag. Ako ang masama. Haha. Kayong mga masasama. Sino ba talaga ang inyong pinalaki? 20 taong anak. Bakit kayo kumampi sa isang estranghero? Pag-usapan natin ito pag-uwi. Hoy, Miss Xiaoer, okay ka lang? Boss Chong. Hindi kaya tayo pagalitan? Ano ang tako Montag? Mga duwag. Ako naman. Okay lang kako. Dumating na ba ang doktor? Dumating na. Oy, sino ka? Ito ba ang Jiang family? Hoy, huwag kang lalapit. Huwag kang masyadong lumapi sa akin. Ikaf. Noon, ikaw ang nagpalit sa dalawang bata. Halos mawala sa akin si Xiaoer. Tamang-tama ang pagdating mo. Ang anak mo, ang dahilan kung bakit hindi nagigising ang anak ko. Ngayon din, dalhin mo siya. Alis. Nanay, hindi. Ako ang anak mo. Huwag mo akong palisin. Hindi ako ang nanay mo. Siya ang tunay mong ina. Simulan gayon. Ikaw ay. Hinahampas Montag ako? Hindi kita pwedeng hampasin. Hayop ka. Pinakain ka ng Jiang family ng ilang taon. Hindi ka man lang nagpasalamat. Tapos, Nangahas kang saktan ang anak ni Mrs. lumuhod ka agad. Humihingi ka ng tawad kay Mrs. Lumuhod ka. Hindi ako luluhod. Lumuhod ka. 20 taong gulang ka na. Ngayon na ako ay bumalik. Hindi ko kakayang magkamali ka. Humingi ka ng tawad kay Mrs. Humihingi ako ng tawad. Nanay, nagkamali ako. Bumalik na ako. Bakit ka nakaupo? Mrs., nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Noon, Hindi ko alam kung sino ang tunay na anak. akala ka o. Alam mo kung sino ang iyong tunay na anak. Kamakailan ko lang nalaman, kaya ako ay bumalik. Hindi ko hinihingi ang iyong kapatawaran, ngunit sana bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Na magbago. May utang na loob ako sa Jiang family. Ang walang utang na loob na anak na ito, at walang utang na loob na apo. Ano man ang parusa mo sa kanya, wala akong konsensya, ngunit sana, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Bigyan mo ang bata ng isang pagkakataon. Pakyos up, Mises. Aray. Humihingi ako ng tawad. Nanay, nagkamali ako. Hindi, Mrs., nagkamali ako. Mrs., ngayon, ang anak ko at ako ay naghahangad lamang ng kapatawaran. Ako ay Epsilon. Ako ay gagawin siyang mabait at masunuring anak. Nakikita ko siyang nagkakamali, ang sakit sa puso ko. Nakita ko ang batang babae na hindi nagigising, ako. Gusto kong mamatay na lang para sa kanya.
Dahil hindi mo naman sinasadya, tumayo ka muna. Salamat po, Il. Akala mo ba kung wala ang pamilya Jiang, mabubuhay ka ba hanggang ngayon? Dapat mong tandaan sa bawat araw ng buhay mo, ang kabutihan ng pamilya Jiang. Kung hindi ka tinanggap ni Al noon, makakakain ka ba ng ilang kilong bigas? Alam ka una. Ali, gising na po ang binibini. Dahil tunay kang nagsisisi, manatili ka na lang sa pamilya Jiang at magtrabaho. Salamat po, Il. Ang malaking kabutihan ni Ale, hindi ko makakalimutan habang buhay. Kingping, huwag kang mag-alala, simula ngayon. Hindi ko nahahayaang may mang-api sa iyo. Hindi ba kayo ang laging nang aapi sa akin? Xiaor, pasensya na, nagkamali ako noon. Patawarin Montag ako, anak. Xiaor, itong bahay na ito, simula nang umalis ka. Pinanatili ko ito para sa iyo, nitong 20 taon. Araw-araw akong pumupunta dito para maglinis. Lagi kong inisip na balang araw, kapag bumalik ka, may matutuluyan ka. Xiaor, pakiusap ko sa iyo. Manatili ka at samahan mo ako, anak. 20 taon kitang hinintay. Tita, nagkakamali ka, hindi ako si Xiaor. Xiaoer, ikaf ang iking Xiaoer. Tingnan Montag. Ito ang paborito mo noong bata ka. Iwan mo na lang ito kay Jiang Xiaor. Hindi. Xiaor, pakiusap ko sa iyo. Maawa ka sa akin, anak, manatili ka, kahit isang araw. Isang araw lang, pwede ba? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, o kaya, manatili ka para kumain. Tatawagan ko na ang tatay mo para sunduin ka. Sabay tayong kakain, huwag kang mag-alala. Pagkatapos kumain, paunahin na kita. Puntan mo si Kuya Fang. Sa oras na ito, malapit na dapat si Kuya Fang. Ginoong Fang, dito po tayo. Dito po tayo. Hindi ba ako inimbitahan ni Boss Cheng para kumain? Ito, tama naman. Ito naman ang pagkain. Bakit hindi ka kumakain? Baka hindi mo gusto ang kanin ng pamilya Jiang. Ikaf, nakakamali ka ba? Nasa pamilya Jiang pa si King, ako. Ano, kabia? Binigyan ka ng pamilya Jiang ng kanin. Kahit na, ito ay limos na lang ng pamilya Jiang sa'yo. Hindi mo ba alam na ikaw ang nag-alaga sa aming binibini ng ilang taon? Para makaakyat sa sanggay ng Jiang. Para umangat ng mataas. Zino, kabia? Huwag mong kalimutan. Isa ka lang mabahong pulubi. Hindi mo ba nakikita kung sino ka? Gusto mo pang kumain sa hapag? Pulubing matanda. Karapat dapat kabia? Tingnan ko kayong mag-ama, ang kahabag-habag. Kaya pala ayaw ni Mrs. kay Fan King. Ano ang sinasabi mo, Tak? Paano ayaw ni Boss Cheng kay King? Wala abi si Kuya Fang natakapangaziba? Mrs., baka traffic lang. Huwag kayong mag-alala. Medyo traffic lang, malapit na ang tatay mo. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo, ang pamilya Jiang. Ayaw talagang tanggapin si Fan King. Siya ang sumama, akala mo ba aksidente? Na naiwan siya sa Jiang? Yun ay si Mrs. Sinadya siyang itapon sa halamanan ko talaga. Nakuha si King, tama yun, si Mrs. Gusto lang siyang itapon, hindi inaasahan. Na ikaw matandang walang kwenta, sumira ng plano. Hindi totoo, sabi ni Boss Cheng. Poprotektahan niya si King. Hahaha, seryoso ka? Nakalimutan mo na ba? Sino ang nagtulak kay Fan King pababa? Sino ang nanakit sa kanya? Akala mo ba hindi alam ng Jiang kung sino siya? Yan ang Jiang. Madali lang para sa kanila maghanap ng tao, ang Jiang. Gusto lang nila, pahirapan kayong mag-ama. Alam ko na, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang si King. Bumalik sa Jiang. Hindi ka pa pwedeng umalis. Ano ang gagawin ninyo? Wala abi si Kuya Fang? Lalabas ako, tatawag ako para magtanong. Ako, lalabas ako para tawagan ang tatay ko. Kain. Hindi kita inapi, utos lang sa akin ni Mrs. Kung hindi ko magagawa, ako ang mapapahiya.
Kuya Fang, naiintindihan mo naman siguro. King, ako, gusto ko lang samahan. Matandang mabaho, may oras ka pa. Ayusin ang sirang kamiseta mo. Ito ang binili ng anak kong damit para sa akin. Ganon ba? Ito ang binili ng anak kong damit para sa akin. Bitawan mo. Tigilan na. Tama na. Ngayon, bibigyan ka lang ng maliit na leksyon. Pero tandaan mo, mga taong katulad ninyo, dapat magpakumbaba at maging mabuting tao. Wag ka ng mag-ambisyon pa, Maam. Inutos ni Maam mula ngayon. Sa bawat pagkikita natin, bagbugin kayo. Dalhin na sila. Zhao Hui. Api nasundo ka sa'yo si Kuya Fang? Nasaan si Kuya Fang? Ano ang nangyari sa'yo, Maam? Kailangan mong ipagtanggol ako. Ano ang nangyari? Dahan-dahan Ling. Sinundo ko siya, tapos minura niya ako sinabing walang hiya ako. Sabi niya, ninakaw ng aming angkan ng Jiang ang anak niyang babae. Hindi niya patatawarin ang lahat ng ginawa ng angkan ng Jiang. At sinabi pa niya, at ano pa? At sinabi niyang huwag nang makipag-ugnayan. Ang dalaga sa amin. Ang angkan ng Jiang ay isang pangkat ng mga demonyo. Sabi ko noy nagkakamali lang, tapos hinampas niya ako. Paano nangyari yon? At sinabi niya, noong itinulak ng dalaga si Fan King mula sa bintana, hindi niya ito malilimutan kailanman. At sinabi niyang sa tamang panahon, papabayarin niya ang dalaga. Maam, sa palagay ko, itong si Fang Xiong, wala siyang respeto sa angkan ng Jiang. Masyado siyang feeling. Kung hindi, pilitin na lang nating iwan ng dalaga at palisin na siya palayo. Ang tao na yon, walang utang na loob. Sa palagay ko, Maam, hindi na natin kailangang maging magalang sa kanya. Maimpluwensyahan ang dalaga sa kanya. Baka nga masyado ko siyang pinagbigyan noon, kaya naging traitor siya. Anak ko lang naman ang gusto kong maibalik. Tapos pinipigilan niya ng walang dahilan. Kung magpapatuloy siya sa katigasan ng ulo, sa tingin ko, dapat na tayong kumilos ng marahas. Ako ang magmamay-ari kay Chaor. Maam, sasabihin ko ang di dapat sabihin. Parehong mag-ama, walang pahinga ang dulot sa atin. Ang angkan ng Jiang ay isang kilalang, at iginagalang na malaking pamilya. May hahambing ba yon sa mga nasa ilalim ng lipunan? Chaor, di ba sabi natin magkakasama tayong kakain? Nagluto pa si nanay ng sabaw. Uminom kang galang kahit kaunti. Huwag na po kayong mag-abala, Tita Cheng. Xiao Ea, galit ka pa sa akin? Uwi na ako. Ako na ang pupunta. King, Ihahatid na kita. Mahirap maghanap ng taxi ngayon. Huwag kang mag-alala. ihahatid kita at babalik agad ako. Tatay. Bakit ganyan ang itsura mo? Ako, Sino ang gumawa nito? nadapa ako. Yung binili mong damit, siya na. Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Huy, bakit ka bumalik? Pinagtripan ka na naman ba nila? Sigurado ako, sila ang may gawa nito, di ba? Wala, nahulog lang ako. Kung simpleng pagkahulog lang, bakit ganito ang itsura mo? Siguradong gawa ito ng mga Jiang. Wala talaga, Tito Fang. Ano ang nangyari sa'yo? Dalhin na kita sa ospital. Huwag mong hawakan ang tatay ko. Siguradong kayo ang may gawa nito. Hindi kami. Pero hindi siya dumating. Baka nahulog siya sa bundok. Mga sinungaling kayo. Nung pumunta ang tatay ko sa bahay ninyo, nag-text pa siya sa akin. Pero pagkatapos, kahit tawagan ko siya, hindi siya sumasagot. Alam ko ang lahat ng sinabi ni Boss Cheng. Pero nung bumalik ako, ganito na ang nangyari sa tatay ko. Hindi mo pa rin aminin na kayo ang may gawa nito. Anong sinabi ng nanay ko? Ano ang sinabi niya? King, huwag kang ganyan. Mabait naman ang kuya mo. Siya pa nga ang naghatid sa'yo pauwi. Hindi siya ang kuya ko. Tito Fang, King, ano ba talaga ang nangyari? Bumalik na tayo. At ipaliwanag natin sa nanay mo. Huwag na. Kung ayaw ni King, nakilalanin ang pamilya Jiang, mas mabuting. Maghiwalay na lang tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi na namin sasabihin na
May koneksyon kami sa pamilya Jiang. At hindi na rin kami babalik doon. Wala na rin kaming sasabihin sa'yo. Tatay, umalis na tayo. Alamin mo kung talagang pumunta si Tito Fang sa bahay ng mga Jiang. Pingping sa hinahara. Lumayo ka na lang sa pamilya Jiang. CJ, Akala ko talaga, totoong maganda ang pakikitungo sa'yo ng mga Jiang. Pero hindi pala. Ay naku, kung pwede kang lumayo, lumayo ka na lang. Kung ayaw pa rin nilang umayos, dapat na tayong gumamit ng mas malakas na paraan. mga plastic talaga ang pamilya na iyan. Mga mayayaman, akala mo kung sino. Ay, ang sarap talaga ng kama na to. Mukhang mas yaman pa ang mga Jiang. Ngayon kaysa 20 taon na ang nakalipas. Ay naku, ang ganda ng kwartong ito, pero pinatira pa sa walang kwentang babaeng yon. Sayang naman, yung babaeng yon kapag umalis na. Lahat ng kay Jiang ay magiging sayo na. Kung noon pa lang, sinakal mo na siya. Wala sanang ganito. At saka, kapag umalis siya, may 2 pang anak na lalaki ang pamilya Jiang. Paano kung mamatay din yung 2 anak niya? Hindi ba't lahat ng kay Jiang ay magiging atin na? Huwag kang gagawa ng kalokohan. Noong nasa loob ako, may nakilala akong kasama, meron siyang gamot na walang amoy at lasa. At hindi ma-detect. 3 bises lang inumin. Wala nang makakaligtas. Nasaan si Zhao Hui? Ngayon ay nasa kusina. Naghahanda ng hapunan. 20 taon na ang nakalipas, hindi ko kayo nasunog. Ngayon, kukunin ko na ang buhay ninyo. Ang magandang buhay na ito. Dapat ay akin lang. Zhao Hui. Ha ha ha. Kuya, Kahapon ikaw ang sumundo kay Tito Fang. oo. Dumating ba siya kahapon? Hindi, sabi niya ayaw niya talagang makita tayo. Ganong ba? Pero bakit may narinig akong dumating siya sa bahay ng Jiang? Zia, Mag-isip kang mabuti bago ka sumagot. Dito ka sa bahay ng Jiang. talagang hindi siya pumasok. Nuy nasa labas lang siya ng bahay ng Jiang. At sinaktan pa ako. Kuya, masakit pa rin ang mukha ko. Ganong ba? Sadyang nasira ang CCTV ng Jiang. 3 araw bago maayos. Pagkatapos ng 3 araw, sana, totoong ganun ang nangyari. Kung hindi, Huwag kang mag-alala kuya, kung nagsisinungaling ako, mamatay ako sa kidlat. Kuya, ito ay bagong katas ng prutas, tikman mo. Mukhang kailangan kong unahin kang patayin. Yiyon, kuya. Anong nangyari kay Yiyon? Yiyon, huwag mo akong takutin. Tawagan mo ang ambulansya. tinawagan na po ni Mrs. ang ambulansya. Anong nangyari kay Yuner? Mrs., hindi ko piyo alam. Si kuya ang nakatid kay binibining Franking. Pagbalik ganun na ang nangyari. Ano? Mrs., hindi pwedeng patagalin. Ako na ang magpapasan kay kuya. Pero, Mrs., hindi pwedeng patagalin. Tayo na. Sana ay walang mangyari kay kuya. Hindi ko alam kung ano ang ginawa o sinabi. Ni binibining Franking kay kuya. Kuya niya talaga siya. Sana hindi siya ang may kasalanan. Mrs., uminom po kayo ng tubig. Buti na lang at nandito ka. Sabi ng doktor, nagapan. Ang tunay na dahilan ay kailangan pang imbestigahan. Mrs., ako ay isang makasalanan, ngunit kung makatulong man ako sa pamilya Jiang, ito ay para na rin sa aking pagbabayad sala. Ang panganay na Ginoo ay may mabuting kapalaran. Tiyak na ligtas siya. Nanay, ano na naman ang nangyari kay kuya? Isang sagabal ka lang, ikaw ang susunod. Huwag kayong mag-alala pangalawang Ginoo, pansamantalang walang masamang nangyayari sa panganay na Ginoo. Bakit bigla na lang ganito si kuya? Dahil kay Fanking. Ganito na si kuya mula nang umuwi mula sa bahay ni Fanking. Kung hindi dahil sa kanya, ano pa kaya? Hindi gagawin ni Kingking ang ganito. Kuya, masyado mo yatang inilagay siya sa pedestal. Ziege. Kahit hindi siya, paano naman si Fang Xiong? Si Fang Xiong ay nanakit ng miyembro ng pamilya Jiang bilang pagpapakita ng lakas. Yifeng. Bantayan mo ang kuya mo, ipagbigay alam mo sa akin kung may balita. Pupunta ako kay Kingping. Si? Pangalawang Ginoo, tumakbo ka ba para rito? Uminom ka muna ng tubig. Ano ang ginawa ninyo kay Yuner? Wala kaming ginawa. Mula nang umalis kayo, hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakamalay si Yuner. Paano kayong walang ginawa? Ano ang sabi ng doktor? Talagang hindi namin alam. Paano mong hindi malalaman? Kuya Fang,
Alam kong hindi ka masaya na gusto kong kunin si Kinger. Pero pwede bang huwag mong idamay ang iba? Huwag mong ibuhos ang galit mo sa ibang tao. Napakababa mo. Anong karapatan mong sabihin yan sa tatay ko? Kingping, hindi mo pa alam. Ang tatay mo ay pumunta sa bahay ng Jiang kaninang hapon at sinaktan ang aming katulong. Kasi nungalingan. Kayong mga Jiang ang unang nanakit sa tatay ko. Huwag kang magbaliktad ng katotohanan. May kasalanan ba ako sa pagkuha sa sarili kong anak? Kung hindi ka naniniwala, dadalhin kita sa bahay ng Jiang. Namamaga pa rin ang mukha ng aming katulong. Kung hindi ako babalik sa bahay ng Jiang, patuloy mo bang apihin ang tatay ko? King. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Kingping, gusto ko lang ipakita sa'yo. Ang tunay na ugali ng taong ito, hindi lang niya sinaktan ang katulong ng Jiang, kundi pinahamak pa niya ang kuya mo, na hanggang ngayon ay hindi pa nakakamalay sa ospital. Siya ay isang taong napakahipokrito. Tumahimik ka. Sige, sabi mo nasaktan ng tatay ko ang isang tao. Nasaan ang ebidensya? Ano pa bang ebidensya ang kailangan? Kayong mga mayayaman talagang walang katwiran. Sage, gusto mo ng ebidensya. Hahanapin ko para sa iyo. Ipadala sa akin ang lahat ng CCTV footage ng Jiang family kaninang hapon. Ipadala mo sa akin. Ma'am, nasira ang CCTV. Kakakaulang gayon. Inagawa rin ako ng panganay na anak na lalaki. Ang footage ng sunog sa Jiang family noon. Pero, paulit-ulit akong tumatawag sa panganay na anak, pero hindi sumasagot. Ipadala mo muna sa akin. Si. King. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Ang peking mukha ng lalaking ito. Ano, KBA? Ang pagpapakain sa iyo ay malaking biyaya na ng Jiang family. Hindi Montag BA alam? Akala mo ba dahil ilang taon mo kaming inalagaan, makakapasok ka na? Sa pamilya Jiang at biglang yayaman? Dream on. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, ang pamilya Jiang. Ayaw talagang tanggapin si Fan King. Siya ang nagpumilit. Akala Montag BA? Noon, talaga bang aksidente lang na naiwan siya sa sunog? Gusto talaga siyang patayin ni Maam. Pero nasira ang plano dahil sa iyo, matandang ito. Paano ito? Tama na. Akala ba ng pamilya Jiang? Laruan ng ninyo ang lahat. Kayo ang unang nanakit sa akin. At sa tatay ko, kayo ang mga demonyo. Hindi ka welcome sa aming pamilya, Fang. Umalis ka. Hindi ito ang totoo, Kuya Fang, talagang hindi. Hindi ka o alam, King. Kuya Fang, King. Maniwala kayo sa akin, kailangan niyong maniwala sa akin. Kanina, naniniwala ka ba sa amin? Bakit ako dapat maniwala sa iyo? King. Si Zhaohui pala talaga. Ang nagtapon sa anak ko. Naku, kasama pa niya si Fenger. Tumakbo siguro ang pangalawang anak, uminom ka muna ng tubig. Pangalawang anak. Una nating ayusin siya, isa-isa tayo. Kami ang magkasama mula pagkabata, pero ikaw, hindi mo ako itinuring bilang kapatid. Kuya, mauna ka na. Hindi magtatagal, ipapadala ko si Fan King. Para samahan ka. Ha. Sa lalong madaling panahon, ang Jiang family ay magiging sa amin ng aking anak. Ha. Pinaghihinalaan namin na may kinain ang kuya. Delikado ito. Kailangan namin ng samples. Test, sige, mag-isip ako ng paraan. Kunin lahat ng kinain ng kuya ko ngayong araw. Ipunin lahat. Palagi akong inaabala ng kuya ko. Hindi mo in-expect, no? Ngayon nasa kamay ko na siya. Nagsisisi ka ba? Na hindi mo ako inalagaan ng maayos noon? Painumin siya. Tigil. Doc, tulong po. Huwag kang mag-alala, testes agad. Kuya mo yan, 20 taon kayong magkasama. Ang sama mo naman. Huwag mong saktan ang anak ko. Anong kasalanan niya? Ang tagal na wala sa akin ang anak ko. Alam mo ba kung paano ako nakaraos? Hindi ba kayo nagkakamali? Kahit para bumawi. Dapat alagaan ninyo ng buong puso ang anak ko. Kung hindi kita pinatira, nasa probinsya ka pa. Matagal na ang nakalipas, pinatira kita ng walang grudges. Walo kang kwentang kausap, wag kang feeling. Akala Montag kung sinong dakila, hindi Montag nga. Kilala ang sarili mong anak, ew. At ikaw. Ikaw pa ang galit, ikaw ang nambuli kay Fan King. Buti na lang, kung medyo late ka nakaalam ng identity niya. Napatay na sana siya ng kuya mong yan. Nagmalinis ka pa, wala kang moralidad. Kadiri kayong mayayaman. Kung ako si Fan King. Pag namatay ako, hindi kita patawarin. Gava ka, tumigil ka. Ano bang mali sa sinabi ko? Kung hindi dahil sa'yo, bumalik na sana ang chiaor ko. Makinig ka sa aking scammer. Pero hindi mo pinakinggan ang sarili mong anak. Nakakatawa kayong mayayaman, hahaha, tingnan mo yung 20 taon. Wala pa ring pagbabago.
Sige, magdusa ka. Anong magagawa mo? Hindi ka na patatawarin ng anak mo habang buhay. Ha 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 ha, at ikaw. Pinakain ka ng Jiang family ng 20 taon, tapos sa huli, kawangis mo ang nanay mo, 20 taon na. Ngayon nyo lang hinanap ang anak mo. Hindi ka karapat dapat maging ina, 20 taon tayong magkasama. Kahit anong gawin ko, hindi ako katulad ni Fan King. Kung babalik ako, papatayin ko siya ng nanay ko. Pulis. Chen Yun, hindi mo makilala ang anak mo. 20 taon mong hindi pinatawad ang anak mo. Hindi ka karapat dapat maging ina, hahaha. Ifeng. Sa palagay mo, patatawarin pa kaya tayo ni Kingping? Ma, nagising na si kuya, nagising na. Yun Ano nangyari sa akin? Yung kay Tito Fang. Naimbestigahan na ba? Kailangan kong tawagan si Xiao Wu. Kunin ang footage ng CCTV. Ma, bakit ka umiyak? Kasalanan ko lahat, hindi na tayo patatawarin. Ni Kingping, pinakain ka lang namin. Iyon na ang pinakamalaking awa ng pamilya Jiang sa iyo. Ma, ano ba naman? Kuya, ano na ang gagawin natin? Sige na. Puntahan ko na lang si King King. Ginoo, nakalabas ka na sa ospital. Tito Fang, humihingi ako ng paumanhin sa ginawa Nang nanay ko sa inyo. May ilang hindi pagkakaunawaan talaga. Sa totoo lang, yung sunog sa pamilya Jiang 20 taon na ang nakalipas. Yon ang gawa ng yaya. Si King King din ay kanyang itinapon. Bumalik siya para humingi ng tawad, naawa ang nanay ko. Kaya pinatira siya sa pamilya Jiang. Hindi namin inasahan na gagawa uli siya ng gulo. Taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Okay lang. Basta naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Pumunta ang nanay ko dito. Dahil nag-alala sa kalagayan ko, kaya nasabi niya, ang mga masasakit na salita, sana mapatawad niyo kami. Salamat Ginoo, ito ay ilang pagkain at gamit. Huwag na kayong mahiya Tito Fang. Salamat Ginoo. Nasaan si King King? Nasa paalan si King King, malapit na sigurong umuwi. Tara na Ginoo. Ayaw pa rin ni King King sa inyo. Ayokong pilitin ang bata, naiintindihan ko. At naunawaan ko, dahan-dahan lang Tito Fang. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang sa akin, sige. Tatay, King King, nakalabas ka na sa ospital. oo. Kakagising ko lang, dumaan ako para bisitahin kayo ni Tito. Kamusta ka na? Okay ka na ba sa paalan? Mabuti naman, ayos yan. Binilhan ko kayo ni Tito ng ilang bagong damit. Kung hindi ito kasya, susubukan natin sa susunod sa tindahan. Salamat, kuya. Oo, sige. Ano ang tawag mo sa akin kanina? King King, tawagan mo ulit ako. Kuya, Tito Fang, narinig Montag ba? Si. Bisitahin kita sa susunod. Hoy, Kingping, pasensya na. Mali ako noon, ngayon ay birthday mo. Pwede ba tayong kumain ng sabay? King, gusto ka ulang mag-celebrate NG birthday Montag. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon, 1 oras lang. Boss Cheng, ako si Fan King. Pare ko ay sa'yo. Hindi ako anak mo. Kingping, pasensya na, tita. Pero naghanda ako ng 3 aw. Ako. Pakiusap, sumama ka sa akin para tingnan, 1 tingin lang. Hindi kita abalahin ng matagal, Sage. Boss Cheng, uuwi na ako. Huwag mo akong sundan. Pwede ba akong sumama sa iyo? O kaya, kantahan kita ng birthday song. Maligayang kaarawan. King King, tara na. Dadalhin ka ng kuya mo sa masarap na pagkain. Tingnan mo kung sino ito. King King, birthday mo na yon? Yuner, pwede ba akong sumama sa inyo? Ma, hindi kita isasama. Mamaya ka na lang mag-aya.
King, Tito Fang. Kung ayaw ninyo sa kanila, huwag nyo silang pansinin. Makipaglaro na lang kayo sa akin. Oo nga pala, birthday girl, ano ang gusto mong kainin? Gusto kong kumain ang fried baboy. Sige, ilhan natin si King. Na malaking cake. CJ, Tara na.